Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequency sa 9.960 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz, sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. At tabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang distribusyon ng Electronic Titles o e-Titles at Certificates of Land Ownership Award o CLOAS sa mga magsasaka ng Region 12 sa isang seremonya sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center o SCGCC sa Coronadal City. Kabahagi pa rin ito ng layunin ng kasalukuyang administrasyon na pabilisin ang pagbabago at pag-unlad sa kanayunan at tiyakin ang seguridad sa lupa. Kasama ng Pangulo sa pamimigay ng e-titles at CLOAS si Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado Estrella III. Mayroong temang sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Layon ng event na palakasin ang produksyon sa agrikultura, itaas ang net income at patatagin ang kabuhayan ng mga magsasaka upang makapagbigay kontribusyon sa seguridad sa pagkain at kaunlaran ng bansa. Ayon sa DAR Region 12, mahigit 4,300 pinagsamang CLOAS at e-titles, sakop ang mahigit 5,700 ektarya ng lupa ang naipamigay sa mahigit 4,000 agrarian reform beneficiaries o ARBs mula sa probinsya ng South Cotabato, Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Pakinggan natin ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binabati ko ang lahat ng nandito ngayon, lalo na ang lahat ng nasa likod ng pagsulong ng agrikultura dito sa Coronadal City at sa buong South Cotabato. Natutuwa ako na makasama kayo sa okasyong ito. Ito po ang araw na matagal na nating inaantay. Hindi lang po kayo, pati kami, matagal na namin iniintay. Dahil po, ang katotohanan nito, ang programang ito, ang pagbibigay ng titulo sa ating mga agrarian reform beneficiary ay sinimulan ng aming mga ninuno. Sinimulan ito nung panahon ng aking ama, nung siya'y Pangulo, at ang kanyang Secretary of Agrarian Reform, ang pangalan was Secretary Conrado Estrella, ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya po, kung kayo ay nasisiyahan, kami po ay siguro katumbas na rin ang aming saya. Dahil po, nakumpleto po namin ang sinimulan ng aming mga ninuno at ito ang pinakamahalaga sa kanilang ginagawa. Inuna po itong Agrarian Reform Program. Ito yung unang ginawa ng aking ama. Kung titignan nyo po, yung pagsulat niya, pagkabatas, laging naka-typewriter yan nung panahon nila.
Ito lang, ang agrarian reform, ang sinulat niya ng kamay niya dahil napakahalaga para sa kanya at sabi niya sa kasaysayan ng buong bansa, gusto ko, ako ang nagsimula nito. Ngayon, kami naman ang magtatapos. Kaya naman, buong puso po ako nagpapasalamat kay Secretary Estrella para sa kanyang walang kapantay na pagsisilbi sa bayan at walang sawang pag-ikot sa buong bansa upang maihatid sa ating mga magsasaka ang kanilang mga titulo at tulong pang-agraryo. Matagal na kaming magkakilala ni Secretary Estrella sapagkat ang kanyang lolo nga ay ang Agrarian Reform Secretary. Nakagisnan ko ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng aking ama at ng kanyang lolo sa magsasakang Pilipino. Naging saksi po ako sa paghihirap at pagsubok ng mga magsasakang hindi kailanman nabiyayaan ng lupa o kaya naman ay naging alipin ng mga may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Naging saksi rin ako sa kawalan ng pagkakapantay-pantay ng sektor kung saan ang mga nagsisikap ay nakakapaghatid ng pagkain sa ating hapagkainan, ay sila pa ang nahihirapang makakuha ng sapat na pagkain para sa kanilang sariling pamilya. Ngayon, sa tulong nitong programa ng DAR, ipapagpatuloy namin ang sinimulan ng aking ama at ang lolo ni Secretary Estrella. Ibabahagi namin sa araw na ito ang lupang matagal na ninyong pinapangarap sa pamamagitan ng mga Certificate of Land Ownership Award at electronic titles sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Mamamahagi rin kami ng mahigit 4,000 at 300 CLOA at e-title sa mga magsasaka. Hindi lang dito sa South Cotabato, kundi maging sa kalapit na Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Sa kabuuan, nakapagbigay na kami ng halos 10,700 titulo, katumbas ng higit 18,000 ektarya na lupa dito sa inyong region. Nilalayo namin makakapagbigay pa ng halos 2,000 titulo sa tinatayang 2,600 magsasaka sa inyong rehiyon ngayong taon. Ngunit, hindi ito gaya ng nagdaang panahon. Wala na po kayong taunang bayarin o amortisasyon sa lupang ito. Ang tanging aalahanin na lang po ninyo ay kung paano gawing produktibo ang inyong lupa at paano kayo magkakaroon ng mas maginhawa na buhay at para sa inyo at sa inyong mga pamilya. Sa bagong Pilipinas, uunahin po natin ang kapakanan ng mga magsasaka at papalayain natin sila sa sistemang nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng New Agrarian Reform Emancipation Act na pinanday natin kasama ng ating mga mambabatas, binura na po natin ang ilang dekada ng pagkakautang ng ilang magsasaka na nauna na nabigyan ng lupa ng pamahalaan. Na wala na pa kayo kailangan alalahanin tungkol dyan dahil ay sinabi na namin ay burado na yan. Burado na yung utang ninyo. Isa ito sa aming mga programa upang mapabilis ang pagbabago at paglago ng ating magsasaka. Magiging susi ito sa pagbangon ng ating kababayan mula sa kahirapan. Sa ating mga benepisyaryo, naway magbukas ito ng iba't ibang pagkakataon upang mapabuti ninyo ang inyong mga sarili at matupad ang inyong mga hangarin para sa inyong pamilya at para sa ating bansa. Naway magbigay ito ng kapanatagan sa inyong kabuhayan habang itinataguyod ninyo ang seguridad sa pagkain ng buong bansa. Higit sa lahat, naway maging inspirasyon ito para sa inyong mga anak at ang kanilang mga anak na ipagpatuloy at pagyabungin pa ang propesyon ng pagsasaka. Sa kanila nakasalalay ang kinabukasan ng ating bayan.
Inaanyayahan ko kayo na makipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang magamit ninyo ng wasto ang mga lupaing ito at makatulong sa karagdagang supply ng mura at dekalidad na pagkain para sa ating mga kababayan. Tinatawagan ko ulit ang DAR na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka. Sa ating mga magsasaka. Kami po sa pamahalaan ay katuwang ninyo sa pagpapataas ng inyong kita at pagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Umasa po kayo na patuloy po ang aming ang pagkakilos upang pangalagaan ang ating mga yamang lupa at ang ating kalikasan at matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino ngayon at sa mga susunod na henerasyon. Tutugunan po natin ang mga hamon sa sektor katulad ng nangyayari ngayon ng El Nino at ang susunod na nagbabantang La Nina at iba pang mga epekto ng tinatawag na climate change, yung pagbabago po ng panahon. Hindi po namin bibiguin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin at sa pamahalaan. Hindi po namin iindayin ang pagod sa paglilibot sa lahat ng sulot ng bansa. Maihatid lamang ang serbisyo para sa inyo. Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayo. Sama-sama nating isulong ang masaganang buhay sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, matapos mamigay ng e-titles at CLOA si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Coronadal City, nagtungo naman ito sa Dipolog City upang personal na mamigay pa rin ng land titles at mag-turn over ng iba pang serbisyo sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Region 9, Zamboanga Peninsula. Kasama si Department of Agrarian Reform o DAR Secretary Conrado Estrella III, namigay ang Pangulo ng umaabot sa 4,956 Certificates of Land Ownership Award o CLOAS. Sakop ang 7,214 na ektarya ng lupa sa mga probinsya ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Kabuang 4,456 ARBs ang makikinabang dito. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang pagsadya po namin dito sa Dipolog City ngayon ay bahagi ng aming patuloy na paglilibot sa bawat sulok ng bansa upang maghatid ng serbisyo at tulong sa mga mamamayan. Hindi tayo mapapatinag sa init ng panahon at sa banta ng paparating na tag-ulan. Hindi ako magsasagawang paglingkuran kayo. Hindi ako magsasawang paglingkuran kayo at maghatid ng iba't iba pang mga serbisyo para sa taong bayan, lalo na sa mga nangangailangan. Narito ako kasama ang kawani ng Department of Agrarian Reform upang isakatuparan ang matagal nang pinapangarap ng ating mga magsasaka. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng mahigit 4,900 titulo para sa ating mga Agrarian Reform Beneficiaries mula sa Zamboanga del Norte, sa Zamboanga del Sur at sa Zamboanga Sibugay. Ang mga titulong ito ay sumasaklaw sa mahigit 7,000 ektarya ng lupang pagsasakahan. Ngayon pong pagmamayari na ninyo ang mga lupaing ito, nawa ay mas lalo pa ninyong mapagyaman ang inyong mga sakahan. At upang masiguro na mas magiging produktibo ang pag-aaring ito, nagbibigay din kami ng ilang makinarya, kagamitan na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso.
Napapaloob po ito sa 31 proyekto na tulad ng Sustainable Livelihood Support Project para sa rice and vegetable production, yung major crop block farming, ang chicken egg production at iba pa. Ang lahat na ito ay naglalayong gawing mas masagana ang inyong mga sakahan. Mapagaan ang inyong paghahanap buhay at mapabuti ang antas ng pamumuhay ninyo at ng inyong mga pamilya. Mula nang ako ay nanungkulan na nakapagpamahagi na tayo ng mahigit 8,000 at 300 na titulo na sumasaklaw sa mahigit 12,000 ektarya ng lupain dito sa inyong region. Palalawigin pa natin ito, hindi lamang dito sa Zamboanga, kung hindi maging sa iba pang sulok ng bansa upang mas marami na benepisyaryo ang makinabang dito. Umaasa po ako na ang mga titulo o CLOA at tulong na aming pinagkakaloob ay magsisilbing inspirasyon sa inyong pagsasaka at sa paggaganap ninyo ng inyong mahahalagang tungkulin sa pagsiguro ng supply ng pagkain para sa ating mga kababayan. Ito rin po, sana ay maghimok sa inyong mga anak at sa kanilang pang magiging anak na ipagpatuloy ang marangal na propesyon ng pagsasaka dahil sila po ang pag-asa ng sunod na henerasyon. Para po sa kaalaman ng lahat, higit sa mga report na natatanggap ko sa ating opisina, mas gusto ko na makita ko talaga ng personal ang bunga ng ating mga plano, inisyatiba at proyekto. Gusto kong masaksihan mismo ang tamang pagpapatupad ng ating mga kagawaran at lokal na pamahalaan ng mga programa ng gobyerno at makasiguro na tunay na napapakinabangan nito ng ating mga kababayan. Yan po talaga ang hangarin at dalangin ko para sa bawat pamilyang Pilipino. Ang magkaroon ng produktibo, maginhawa at mapayapang pamumuhay. Makakamit po natin ito kung tayong lahat ay magtulungan at pinagbubuklod ng isang layunin. Kaya naman po ay pinapaabot ko rin ang aking taus-pusong pagkikilala sa pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno na walang humpay na paglilingkod sa ating sambayanan. Sa ating mga dar, na palagay ko, kung yung kalihim ninyo hindi natutulog, masalo pa kayong sigurong hindi natutulog, hindi na rin kumakain dahil naghahabol talaga kami. At ang instruction ko sa kanila, dapat matapos natin yung labis sa 1 milyon na titulo na maibigay natin bago ako matapos ng termino ko. Sa ating mga Register of Deeds na ganun din at sila ay talagang malaking bahagi sa ating mga ginagawa sa Land Management Services ng DNR at sa Land Bank of the Philippines at maging sa ating mga opisyal ng iba't ibang lokal na pamahalaan dito sa Zamboanga. Tuloy lang po tayo sa pagkilos at sa pagtutulungan. Kasabay ng aking pasasalamat sa inyo ay ang muling pagbibigay ng direktibo na higit pang pabilisin ang proseso ng pamimigay ng titulo at serbisyo sa ating mga benepisyaryo. Sa ating Agrarian Reform Program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Mga kababayan, patatagin po natin lalo ang ating pagkakaisa upang makamit natin ang mas mapayapa at maunlad na lipunan sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Abot kamay na po ang ating mga pangarap. Huwag po tayong susuko sa pag-usad ng sama-sama nating salubungin ang mas maliwanag na bukas para sa lahat. Muli, binabati ko ang lahat ng ating mga benepisyaryo. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, inaasahang sa mga susunod na araw magkakaroon ng pagpupulong sina bagong Senate President Francis Cheese Escudero at House Speaker Martin Romualdez tungkol sa magiging relasyon ng Senado at Kamara sa ilalim ng bagong Senate leadership. Kabilang sa inaasahang mapag-uusapan sa magiging pagpupulong na ito ang isinusulong na pag-amyenda sa economic provision ng saligang batas o economic charter change. Una nang sinabi ng liderato ng Kamara na umaasa silang sa ilalim ng pamumuno ni Escudero uusad na ang Chacha. Gayunpaman, kilalang tutol sa Chacha ang bagong upong lider ng Senado. Sa pulong balitaan sa Senado, natanong si Escudero kung ano ang makapagpapabago ng isip niya tungkol sa Chacha. Tugon ng senador, dapat lang matiyak na hindi maaapektuhan ang kapangyarihan at prerogative ng mataas na kapulungan. Dapat rin ani magkaroon ng garantiya na hiwalay ang magiging pagboto ng Kamara at Senado sa isusulong na Chacha. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 5,000 residente ng Tawi-Tawi nakabenepisyo sa Cash at Rice Assistance Program. Mag-uulat si Kathleen Forbes. 5,000 benepisyaryo ng Cash Assistance and Rice Distribution Program o CARD ang nabahagian ng tulong pinansyal at bigas sa Tawi-Tawi. Pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez ang pagpapaabot ng tulong kasabay ng paglulunsad ng bagong Pilipinas Servicio Fair sa probinsya. Sabi ni Romualdez na binansagan bilang Mr. Rice dahil sa itinulak na programa, naisip nilang ipatupad ang CARD dahil batid ng pamahalaan kung gaano kahalaga ang bigas. Pawang mula sa vulnerable sector ang mga nakatanggap na 3,000 pesos na tulong pinansyal sa pamamagitan ng AIX ng DSWD at mayroon din silang libreng 7 kilo ng bigas. Sabi pa ni Romualdez na ngayong nananatili sa state of calamity ang BARM, mahalagang maibaba sa mga residente ang serbisyo at tulong ng pamahalaan. Kumpara yan, it is just the overall program of the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Pero dahil may status na gano'n, malaking tulong, malaking bagay dito. Kasi unprecedented. Ngayon po nangyari to na dumating yung presidente, sinasabing whole of government approach. Lahat ng ayuda, lahat ng tulong, mamayang konti, magta-download kami ng almost 250,000 kilos of bigas. Kaya mararamdam talaga ng tawi-tawi ang gobyerno. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Office of Civil Defense o OCD ng pamahalaang lokal ng Batanes maagang nagpaabot ng tulong bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng La Nina. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Maagang nagpaabot ng tulong ang Office of the Civil Defense sa pamahalaang panlalawigan ng Batanes, partikular na ang non-food items na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Ito ayon sa OCD ay upang maihanda na rin ang nabanggit na lalawigan sa inaasahang epektong dulot ng papalapit na La Nina, lalo't kilalang daanan ito ng kalamidad. Kabilang sa mga iniabot na tulong ng OCD ay ang 7 generator sets na magagamit sa tuloy-tuloy na operasyon sa sandaling mawala ng supply ng kuryente bunsod ng malalakas sa bagyo at mga pag-ulang dala ng La Nina. Ayon naman kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang maagang pagpuposisyon sa mga relief good at kagamitan ay susi upang matugunan ang epekto nito sa bansa. Maliban sa generator sets, ipinabot din ng OCD ang family packs sa shelter repair kits, gayon din ang hygiene kits, maging ang mga lubid na inaasa makatutulong sa may 400 pamilya. Kasunod nito ay nagpulong din ang OCD gayon din ang mga alkalde sa lalawigan para talakayin ng iba pang mga hakbang upang paghandaan ang La Nina sa kanilang lugar. J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Zambales Representative Bing Maniquis na nakaranas ang kanilang mga mangingisda ng water cannon. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Dahil sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea, kinumpirma ni Zambales Representative Bing Maniquis na nakaranas ang kanilang mga mangingisda ng water cannon kaya nasira ang mga bangka ng ilan sa mga ito. Sa panayam kay Congressman Maniquis, sinabi nito na marami sa water cannon incident sa maliliit na mangingisda ay nakuhanan pa ng litrato. Ilan anya sa mga mangingisda ay takot ng pumalaot sa Baho de Masinloc, bunsod na rin ang pangambang detention policy ng China. Dagdag pa ng mamabata, sa ngayon mas naging agresibo ang pagbabantay ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc kaya hindi na nakakapalaot ng malayo ang mga mangingisda. Ang ilan naman sa mga kababayang mangingisda ay hindi na pumapalaot dahil sa matinding pagbabantay ng China sa Philippine waters. Pakinggan natin ang panayam kay Zambales Representative Bing Maniquis. So yun yung affected. Na-experience nila yung kinakanon, ng pinapaikutan ng ganon. Ngayon sa Santa Cruz, mas drama yung kanila kasi talagang ilang beses daw silang kinakanyon hanggang nasisira na yung bangka nila. So talagang since then, huminto na ang Santa Cruz. Pero ang Masinloc, malalakas ng loob, tuloy-tuloy pa rin sila. Minsan hinaharang sila, minsan daw nakakalusot. So makikita nyo lahat bukas. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bumaba ang mga kaso ng kidnapping mula Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Iniulat ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG na bumaba ang mga kaso ng kidnapping mula Enero hanggang Mayo ng taong kasalukuyan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay AKG Director Police Brigadier General Cosme Abrenica, para sa taong ito ay 18 kaso ng kidnapping ang iniulat pero lumabas na hoax lang ang siyam kaya siyam lang ang opisyal na bilang. Mas mababaan niya ito kumpara sa 13 insidente na naitala mula Enero hanggang Mayo noong nakaraang taon. Sa siyam na insidente ng kidnapping ngayong taon, 3 ang may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, habang 6 na kaso ay tradisyonal na kidnapping for ransom kung saan 2 kaso ang solved, 3 ang cleared at 4 ang patuloy na iniimbestigahan. Dagdag ni Abrenica, karamihan sa mga kidnap victim ay Chinese nationals sa Metro Manila. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kauna-unahang Bee Honey Harvest Festival ng Mababaling Farmers Association Incorporated sa Paracelis Mountain Province isinagawa. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Naangay idi Miyerkules ti kaunaan a Bee Honey Harvest Festival ti Mountain Province nga naisayangkat sa Jay Bila Bunot Paracelis babaan ti Mababalin Farmers Association Inc. wenno MFAI. Ti MFAI kat isut kaunaan nga organisasyon dagiti mannalon nga dan iti beekeeping facility iti munisipyo. In bunagnag ti lokal a gobyerno ti Paracelis nga ti beekeeping tinasao nga asosasyon ket nangrugi idi
ginapalabas atawan iti kolaborasyon ti LGU Paracelis ken Don Mariano Marcos Memorial State University National Apiculture Research Training Institute babaan iti training iti beekeeping a pinondoan ti LGU. Nalaksid iti beekeeping agararamid pa iti asosasyon iti taro chips ken ground coffee a pagsapulan dagiti miyembro. Inyebkas ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa ti panagyaman na iti nasao nga universidad iti beekeeping technology nga insurda iti asosasyon kagiddan ti panangipanamnaman na iti agtultuloy a suporta ti lokal a gobyerno kadagiti mannalon. Narpos na bontok, Donna Cawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Cawisbalyo. Mental health care, isa sa mga prioridad ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kalinga. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. May sa kadagiti prioridad iti lokal na gobyerno ti Kalinga iti mental health care gapo iti panagnato iti suicide cases iti probinsya. Sigon kini Kalinga Governor James Ituba, madamami sa isayangkat iti training dagiti health workers panggap iti mental health at community-based action. Plano ti PLGU Kalinga nga agaramit iti provincial mental health programs tapno masolbar iti nasawa problema kas iti panakpatakter iti mental health facility. May nagiti daytoy impakaamuna amay sa iti Kalinga kadagiti inimbetaran iti World Health Organization tapno pagtungtungan iti mental health issues. Iti sa Balya Bangir, inayon na may samot lang iti probinsya Kalinga kadagiti napili a pilot areas apakaipatungpalan iti universal health care iti sumaruno atawan. Babaan iti koordinasyon iti Provincial Health Board, maramid iti Special Health Fund para iti panakaproseso iti pondo na daytoy. May palagip nga iti Republic Act 11223 wano Universal Healthcare Law ket may salindag tapno may paay iti amin ay health services kadagiti Pilipino iti nyaman nga oras ken lugar a kasapulan da nga awan iti problema a pinansyal. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatno, ang Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Mahigit 300,000 tourist arrivals na itala sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan sa unang 4 na buwan ng taong 2024. Magbabalita si Ricky Kasipit ng RP Dagupan. Akapan kurit sa opisina ya Bulinaw Tourism Office sa mas atagaya total tourist arrival dyan Bali ya Bulinaw Pangasinan para sa bulan na Enero hanggang Abril 2024. Unong datos si magap dyan 333,688 so guest arrival dyan nibit lan bulan mas atagaya numero no kumpara at sa inikurit ya numero dyan parehon period ng taon niya 2023 si wala labat at 276,439 guest arrival. Minunaan at sign bilang iray turista ya malalapod Region 1, Kumadway Region 3, Simublay sa NCR Region 4A, Cordillera Administrative Region, Tan Region 2 ni Yarumni. Akapan kuritmet niya 9,703 ya foreign tourists, dyan parehon period ya taon sa foreign tourists, ed maslak ya malalapod United States of America, Korea, Canada, China, tan Japan. Ang datos sa Bulinaw Tourism Office, sign at nagaya guest arrival ed balay ya Bulinaw, ed manpapanengneng ya atagaya potensyal ya balay ed sektor ya turismo. Manlalapod dyan RP Dagupan City, Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ricky Kasipit. Kauna-unahang seed distribution kick-off ceremony sa probinsya ng Batangas isinagawa. Magbabalita si Tom Alvarez ng RP Lucena. Isinagawa ng DA PhilRice Los Baños Laguna ang kauna-unahang seed distribution kick-off ceremony at program briefing sa buong probinsya ng Batangas kamakalawa. Ayon sa pabalid ng ahensya, nakatakdang makatanggap ng mahigit 8,000 na sako ng inbred seeds ang lalawigan ngayong 2024 wet season, samantalang mahigit 1,000 na sako ng binhi naman ang nakalaan para sa mga magsasaka sa bayan ng Lian. Anila, sa pamamagitan ng programa ay nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok na magsasaka na ibahagi ang kanilang mga tanong hinggil sa programang RCEF at magkaroon ng kalinawan tungkol dito. Patuloy din anila ang pamamahagi ng binhi sa iba't ibang bayan sa Batangas ngayong linggo. Mula sa RP1 Lucena, ito si Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tom Alvarez. Puerto Princesa City Health Office pangungunahan ang programang cervical cancer control sa syudad sa ika-31 ng buwan ng Mayo. Narito si Lizelle Pilapil ng RP Palawan. Ang kataktang bubuhatin digis sa syudad sa petsa 31 ang Mayo ang paglunsari ang cervical cancer control nga papanguna ng Puerto Princesa City Health Office. Bubuhatin dya sa SM City Puerto Princesa target tigi nga matawaan ang HPV vaccine ng mga batang babayi nga aga-edad 9 hasta 14 kadagun. Sigun kay Dr. Ralph Marco Flores, ang CHO, sino man ang interesado makakaresibe ang HPV vaccine ay kaministeran nga makipagkitaan sa andang mga midwife ig magpalista para sa buruhatin nga dya. Igdugang pay Flores nga kandingan ang igbubuhat nga aktibidad ay magakaintinerda dugang nga serbisyo para sa mga babae nga igkakabilangan ang visual inspection para mailaman kung maagang senyales dya ang cervical cancer ang isarang babae. Ang asambit nga dya ang eksaminasyon ay para sa mga babae may edad 25 pataas. Mga dugang pang serbisyo ipapaabot ang CHO sa adlaw nga nasambit ay ang libreng clinical breast examination para matumbok kung may bukol sa anang degan. Agalindiki sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Lizelle Pilapil. Mahigit 1,000 benepisyaryo sa Surigao del Sur nakatanggap ng tulong mula sa AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Mukabad sa 1,269 ka mga benepisyaryo dinhi sa probinsya sa Surigao del Sur ang nakadawat og tabang pinansyal pinaagi sa ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD atol sa gipahigayon nga simultaneous launching sa tibuok nasod kon diin adunay 504 gikan sa Bislig City o 765 sa Tandag City. Sumala sa DSWD Social Welfare and Development o SWAD Team Leader Arlene Ontua, ang AKAP usa ka bagong programa sa ilang buhatan nga nagtabang sa mga Pilipino nga anaa sa poor and near poor nga estado o katong mga nagadawat og minimum wage nga anaa sa informal economy. Kini nga programa magasilbi nga proteksyon nila gikan sa mga kalit nga panghitabo nga makaapekto sa ilang panginabuhian. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Farm to Market Road Project target na ipatupad sa Sulu sa susunod na taon sa ilalim ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR-BARM. Narito ang ulat ni Eloisa Mohamad. Natimusin ka nuyaon in pagbisita sa validating team ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform at MAFAR-BARM para kanta paginang sin Farm to Market Road, hamon municipalities sin Talipao, Panamaw, Iwan Omar. Haway tayo Aljibril Hasan, Chief sin Agrarian Reform Division, sin MAFAR Sulu, mabot pahang kausok bato Iwan Tunga, inhawa sin project, makatabang mga mag-uma, magpaliw sin barang nila. Bunal, di pa nila ni maparagbo sa tahon yan, pagkaampay ni kakantaan pondo. Watwat ila jahasan na sumunod tahon. Maparagbos ini, pay kay kikita rin sabtuod sinupis, inlangi si mga mag-uuma, maksud gumaaning pag-usahan nila. Hambuk ini ang hila jahasan na mga pagmamatuyuan sinupis, amon lang niya makadihil lupa, ha mga sila mag-umaway lupa. Salta makadihil kasanyangan maksud, sumambo yung pag-usaha, halupa. Dengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat kay Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news ngayong araw na ito. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Paigtingin ng pamahalaan ang panghihikayat ng mas maraming mamumuhunan sa sektor ng enerhiya upang maging epektibo at episyente ang paghahatid ng serbisyo sa sambayanang Pilipino. Ito'y makaraang lumagda ng kasunduan ang Energy Regulatory Commission o ERC, gayon din ang Board of Investments o BOI sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement o MOA. Ayon kay ERC Chairperson, Attorney Monalisa Dimalanta, malaki ang maiaambag ng naturang kasunduan para sa pagkakaroon ng isang positibong business climate sa bansa. Sa panig naman ni BOI Investments Assistance Center Executive Director Bobby Fondevilla, kinakailangan ang naturang kasunduan upang magampanan ng magkabilang panig ang kanilang mandato na magbigay ng dekalidad na enerhiya para sa mga Pilipino. Nakaangkla anya ito sa panuntunan ng pamahalaan na pagandahin ang klima ng pagnenegosyo sa pamamagitan ng mabilis na pakikipagtransaksyon at nagkakaisang hakbang ng pamahalaan para matugunan ang mga kinakaharap na hamon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Naglabas ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko kaugnay ng mga text messages na nagpapakilalang mula sa mga bangko at electronic wallet. Ayon sa BSP, masyado nang nakakabahala ang mga text messages na nagpapakilalang mula sa mga umano'y agent ng mga bank institution at e-wallet. Kabilang sa mga natanggap ng BSP na mga reklamo ay may kaugnayan sa mga money laundering kung saan mayroong pipindutin na website at ipapadala ang mga password. Marami na umanong mga nabiktima na ganitong modus kung kaya't pinag-iingat ang publiko. Payo nila sa mga ganitong makakatanggap ng text messages, i-report agad sa National Telecommunications Commission o NTC at i-block ang numero. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinumpirma ng Department of Trade and Industry o DTI na guilty sa paglabag sa vape law ang Flava Corporation at isang Lilac Season Tayaban na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Lilac's Vape Shop. Ayon sa DTI, pinatawan ang nasabing negosyo ng administrative fine na 100,000 piso matapos ang desisyon sa Administrative Case Number FC 2024-305. Napatunayan na nagbebenta ang Flava Corporation ng vape products na may flavor descriptors na target ang mga menor de edad. Batay sa Section 12 ng Vape Law, ipinagbabawal ang pagbebenta ng vape products na tumatarget sa mga minor de edad gamit ang mga mapang-akit na flavor descriptors sa mga ito. Dahil dito ay iginit ng DTI na mananatiling suspendido ang manufacturing, importing, selling, packaging at distribution ng Flava products. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Matagumpay ang unang laban ng Alas Pilipinas Women's National Team sa kanilang kampanya sa AVC Challenge Cup. Tinalo ng 63rd ranked na Alas ang 59th ranked na Australia 22-25, 25-19, 25-16 at 25-21 sa harap ng halos 5,000 fans sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Nanguna para sa Alas si Angel Canino ng De La Salle University kung saan nakapagtala ito ng 17 puntos mula sa 15 attacks, 1 block at 1 service ace. Nakuha din ni Canino ang Best Player of the Game Award. Ayon kay Canino, malaking ambag ang teamwork kung bakit sila nanaig laban sa mga Aussies. Malaki din ang naitulong ni Ea Laure ng Cheritigo na nagmula sa Premier Volleyball League o PVL kung saan humataw ito ng 14 na attacks, 1 block at 2 service aces habang ang veteranong player na si Cici Rondina ay hindi nagpahuli sa naitala nitong 16 na markers. Si Cara Inskip naman ang nanguna para sa Australia sa nagawa nitong 12 puntos habang nagambag si Caitlin Tipping ng 9 na puntos. Susunod na makakalaban ng Alas ang India itong Biyernes kung saan nanalo na ito ng 2 laro kontra Iran at Chinese Taipei. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malapit nang makapasok sa kanyang debut sa isang Grand Slam si Filipina tennis star Alex Ayala pagkatapos manalo sa kanyang ikalawang qualifying match sa 2024 French Open sa Paris. Susubukang makapasok ng birthday girl na si Ayala sa main draw kalaban si second seed qualifier Julia Reyra ng Argentina. Nakuha ng 19 anyos na si Ayala ang panalo laban kay Taylor Preston ng Australia sa loob ng 3 sets, 4-6, 6-4 at 7-5 para lumapit sa kanyang unang Grand Slam main draw. Una nang tinalo ni Ayala si Ye Xian Ma ng China 6-1 at 6-1. Ang panalo ni Ayala sa Chinese player ay sa kaparehong araw kung saan tumaas muli ang kanyang pwesto sa Women's Tennis Association o WTA rankings kung saan umakyat siya ng 2 pwesto sa 160th sa buong mundo mula sa 162nd. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula sa number 1 world title challenger, bumagsak si Raymart Gabalio sa number 10 sa pinakahuling World Boxing Organization o WBO World Bantamweight Ranking pagkaraang matalo sa isang hindi kilalang boxer na si Kenban Torres. Ang 27 anyos na si Gabalio ay bumagsak sa lona ng 3 beses sa unang round ng laban at tuluyan ng matalo sa pamamagitan ng technical knockout sa round 1. Ayon sa kanyang trainer na si Nonito Donaire Sr., gusto ni Gabalio na matapos kaagad ang laban kaya naging maluwag ito sa depensa at binayaran niya ito sa pamamagitan ng knockout. Nasayang ang oportunidad ni Gabalio na ililinya sana na makatapat ang reigning WBO World Bantamweight Champion na si Yoshiki Takei bago matapos ang taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo Magbayo. Iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman,
naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Narito na ang ratsyada ng mga chika. Dream came true. Yan ang feeling matapos ang pagkapanalo ng Bulakenyang si Chelsea Manalo bilang Miss Universe Philippines 2024. Tinalo ni Chelsea ang 52 iba pang kandidata na rumampa sa naganap na Grand Coronation Night ng naturang national pageant sa Mall of Asia Arena. Ayon kay Chelsea, ang kanyang mga magulang ang una niyang naisip sa tagumpay na natamo. Lagi raw niyang napapaginipan ng na siya ay nakaharap sa isang salamin, suot ang corona at sash. At naiyak sa tuwa ang nanay niyang si Contessa Manalo sa tagumpay ng kanyang anak. Siyempre, proud mother ito sa tagumpay ng kanyang anak na babae at nagpapasalamat ito sa may kapal. And isang Filipino-American si Chelsea na inalagaan at pinalaki ng kanyang ina sa tulong na rin ng kanyang stepfather na naging katuwang nila sa buhay matapos pumanaw ang ama. And si Chelsea ang magiging official representative ng Pilipinas sa gaganaping Miss Universe 2024 pageant sa Mexico. Samantala, nakaranas rin ng pambubuli at panlalait ang kinoronahang Miss Universe Philippines 2024 na si Chelsea Manalo. And sabi ng kanyang ina, quote and unquote, "When she was young, she was bullied. I encourage her by telling her you are beautiful." Yun yung kanyang sinabi ng kanyang ina. At inamin naman ni Chelsea na naapektuhan din siya sa ginawang pambubuli sa kanya. Sabi niya, quote and unquote, "My self-confidence became poor and I started to become indifferent, but I did not let this shed my own light." Yan ang kanyang sinabi. At paglalahad pa ng beauty queen, meron siyang malakas na support system at doon ipinarana sa kanya na maganda siya in her own extraordinary way. At sabi naman ni Chelsea sa pagsali niya sa pageant, quote and unquote, "I thought when I was younger I wanted to join Miss Philippines because I wanted to look my best. But when it comes to joining, you grow more, you become more empowered." Sabi pa niya, "There is an advocacy to it. For me, it is to push indigenous education." At sa uli natin chika for today, and speaking pa rin sa Miss Universe, mas tumindi pa ang panawagan ng mga pageant fans na sumali na si Gabby Garcia sa Miss Universe Philippines pageant next year. At bumuhos kasi ang papuri para sa kapuso actress mula sa mga nakapanood sa Grand Coronation Night ng naturang pageant. Inulan kasi ng mga positibong komento si Gabby dahil sa naging performance niya bilang commentator at backstage host sa katatapos na national pageant. And kayang-kaya raw kasi ni Gabby ang pagiging host ng isang beauty contest at in fairness, pwede rin daw siyang maging Miss Universe Philippines winner base sa inirampan niyang kagandahan at kaseksihan sa event. And hindi raw nagpatalbog ang girlfriend ni Khalil Ramos sa ganda at husay ng American TV personality na si Jeannie Mai na isa sa mga naging host ng pageant kasama si Alden Richards at Miss Universe 2022 Arboni Gabriel. Kasunod nito, maraming kumukumbinsi kay Gabby na sumabak na sa beauty pageant next year dahil naniniwala sila na malaki ang posibilidad na maiuwi niya ang titulo at corona lalo na sa Miss Universe. Nauna rito, pinag-usapan nga ng mga netizen ang video ni Gabby kung saan ipinakita niya sa publiko ang kanyang look sakaling maging contestant siya sa Miss Universe Philippines. At makikita sa video si Gabby na project suot ang iba't ibang evening gown kabilang na ang kanyang red asymmetrical dress na at isang Filipiniana ensemble
with the crown at ang emerald green halter dress. Kaya ang ating mga netizen ay napapatanong at napapaisip daw, what if and what if? Yan ang ating abangan sa mga susunod na araw. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Donella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamaman ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat